Oy! Kumusta mga kaibigan ko dito po sa Malaysia? Ang mga kapatid ko dito, mga Filipino kapatid ko dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. And at the same time, ang mga kapatid natin dyan po sa Pilipinas, kumusta kayo? Ang mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo, kumusta kayo po? Ito po si Nico Fabian, nandito na naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Huling araw na ng Oktubre, no? Today is October 31st and the last day of October, and bukas po, mag-umpisa na po ang first day of November. Tapos yung November po, ang undas natin, All Souls Day, All Saints Day po, and then All Souls Day. And pagkatapos itong holiday natin, then darating na din tayo or on the way tayo po sa Pasko na. Pasko na. Pasko na po. No? December is Christmas merry-making month para sa mga Kristiyano. Sa mga those who are holding itong Roman Catholic faith, ang mga Kristiyano po will be celebrating the arrival of our Savior Jesus Christ po. So, November, bukas, December, malapit na po ang Pasko. Malapit na ang Pasko. Ang problema lang po, hanggang ngayon po, wala pa nakulong. No? Wala pa nakulong. Maskit isa sa itong involved sa malaking issue dyan po sa Pilipinas, ang flood control projects po. Ang daming salita. Mag-file na sa November 25 daw. Ganito. Ilan na, may mga pangalan na lumabas, mga senador, pero hanggang salita lang po. Anong gusto natin po is to see na mayroon na nag-issue ng warrant of arrest. Mayroon na mga tao who will be put behind bars po. Yan ang sigaw ng mga Pilipino po. Dahil galit na galit kami. Galit na galit kami po. Ilan? Since July yata. July ang State of the Nation address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wherein siya mismo po, he was the one who said, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, mga corrupt. Grabe ang korupsyon na nalaman niya po. And from then on, July hanggang ngayon, hanggang ngayon po, wala po. Maskin isa po. Despite itong mga investigation po carried out by House of Representatives noon, nag-mention ng mga pangalan, itong Blue Ribbon Committee, at saka itong ongoing na naman, sabihin natin, itong International or Independent Commission for Infrastructure. Or ibig sabihin, John, na ICI. Mayroon naman, narinig naman natin, except ang mga promesa nila. Sabi ang bagong ombudsman natin dyan po sa Pilipinas, by November 25, i-file na namin mga kaso po. I-file na namin mga kaso. Sana lang po totoo yan po. Totoo lang yan po. Kasi galit na galit kami. Galit ang mga Filipino na po. Hanggang ngayon, darating na lang ang Pasko. Wala talaga maskin isang warrant of arrest issued sa itong mga tao na ito po. Wala. Baka maabot pa ito sa New Year or baka sa Chinese New Year, baka sa Valentine's Day pa po. Kasi nakikita natin, the way things are moving po, nagdi-dribble ang kaso, ang issue. The government is dribbling itong issue natin po ng flood control projects po or anomalous flood control projects po dyan sa Pilipinas involving trillions of pesos po coming from taxpayers' money po, taxpayers' money. And nakita natin po, ang presidente natin, keep on saying na relax lang kayo, we are trying to do everything, and we will make sure that itong investigation, to pin down ang mga involved, mga parties involved dito po sa corruption po, we make sure that pag file kami ng kaso sa kanila po, it must be a tight case po, Ibig sabihin na, talaga, very strong case po, para kung sa bandang huli po, when the authorities concerned, ang Sandigang Bayan or ang mga Supreme Court natin po will make a decision, it will not be or they will not be acquitted because of technicalities. So dapat lang daw, tight talaga po. Make sure mayroon mga ebidensya talaga.
So, dahan-dahan lang. So, ibig sabihin ba yun, dahan-dahan, sabi ni Marcos, what do you want us to do? Do it quickly or do it the right way? Pero sabi naman ang ombudsman, mayroon na kayong mga ebidensya, November 25. Lalabas na itong mga will be filing cases against them. Ibig sabihin po, para sa akin lang, I'm sorry, maybe I'm wrong, parang na-contradict ang statement ng presidente at saka itong ombudsman natin, si ombudsman Crispin Remulla. Ha? Sa palagay ninyo po, saan bang totoo? Dahan-dahan lang po and make sure na it is done in the right way. No? Wag natin, we don't have to rush. Yun ba yun po? Or, mayroon na mga ebidensya. Kasi nakikita natin, based on the opinion, sentimiento mga Filipinos dito po sa Sabah, so sabi nila, pagdating sa opposition, maganda ang proseso. Madali ang proseso po. No? Madali ang proseso. Ang due process po, grabe. It's very fast. Pagdating naman sa ibang party, doon sa gobyerno, no? We have to be very strict, slow. Ang sigaw ng mga Filipinos po is do it with urgency but surely. With urgency but surely po. In other words, wag natin i-delay ito, investigation natin po, ang resulta ng investigation, but at the same time, make sure na tied ang kaso. No? Tied ang kaso. Ano talaga, strong ang mga ebidensya natin sa mga tao na ito involved sa corruption. Urgency is very important. Bakit po? Urgency is very important. It is because the more you are going to delay, every day that you are going to delay po, itong investigation, ang findings nila po, every day the Filipinos will suffer. Hindi lang suffering in terms of sabihin natin ang trust ng mga Filipino sa gobyerno, but ang mga presyo, ang mga items natin, commodities natin po, dahil sa corruption na po, we cannot solve it po, increase po. No? Pagdating ang typhoon, pagdating ang heavy downpour po, parehas pa rin po. What we experienced 10 years ago or 3 years ago po, pagdating ang ulan, pagdating ang bagyo, pagdating ang typhoon, doon pa rin po. Doon pa rin ang threat. Ibig sabihin, we will still be expecting mayroon fatalities sa natural disasters natin, kagaya ng typhoon. Properties, personal properties, household items natin, pagdating ang typhoon po, it will be destroyed again. And inconvenience po. Ang mga tao, they have to go to the evacuation center na naman po. And mahirap ang buhay sa evacuation center. Now, if you're going to delay this thing po, then, ganun pa rin. Ganun pa rin. Still, we will experience these things po. And not only that po, every day you delay po, ibig sabihin, ang reputasyon ng Filipinos, every Filipino, no? At saka ang bayan natin po is being affected internationally. The more you delay it, Mr. President, the more ang mga ibang nasyon will be thinking, tingnan ninyo ang Pilipinas. Corrupt. Ang mga tao corrupt. Imagine, mayroon tayong 11 million, I think 10 million Filipinos po, overseas Filipino workers po, sa labas. Ano kaya kung itong mga employers nila po will be looking at us, ang mga overseas Filipino workers, mga corrupt kayo, and we will take advantage of this situation. Humiliated ang mga Filipinos, ang mga overseas Filipino po. Dahil hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos ang investigation. Ang investigation po. So that's the thing that I want to touch itong araw na ito po
thanks God, is Friday, October 31, the last day of October, and tomorrow, the first day of November. Of November. So, I will be sharing with you also, mga kababayan ko po, no? Salamat pagi, salamat patan, salamat malam, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat po kung nasaan man kayo po, no? Mga kababayan ko po. And I would like to welcome once again lahat sa inyo po, especially ang mga kababayan ko po dito sa Sabah dahil dito tayo po based sa Kota Kinabalu City. Okay, I'll be sharing with you later on video clips kasi ngayon ang presidente natin, si BBM, wala sa Pilipinas. She is now in South Korea attending epic meeting po dyan po sa South Korea. May mga video clips tayo po and I'm going to share with you. And after sharing ang video clips, siguro may mga comments tayo tungkol sa speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos. But before I'll give you this mga video clips po or touch on this issue, no? Ang trip ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa South Korea, mag-usap-usap muna tayo. I think you're also interested, ang mga kababayan ko po dito sa Sabah, I think you're also interested to know what is ang mga latest developments natin tungkol sa flood control projects, ang mga ongoing investigation carried out by ICI or Independent Commission for Infrastructure. And at the same time, itong Senate or ang Senado natin, particularly ang Blue Ribbon Committee nila po, investigating itong case or itong corruption ng flood control projects po. We were made to understand, assured by Senate President, si Tito Sen, that babalik na, resume na ang Kongreso sa Senado po sa November 10. And after that, most likely, they will be discussing on the returning back of Senator Ping Lacson as chairman of the Blue Ribbon Committee po. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang investigasyon ng flood control projects po, ongoing investigation. And no less than, not only SP Soto, but also Senator Ping Lacson also mentioned in the event he will be again elected to chair the Blue Ribbon Committee. His plan is we are going to resume ang Blue Ribbon Committee sa November 14. Sabi niya, okay, marami tayong will be inviting mga malaking tao din po as a witness or resource person during the November 14 resumption of the hearing. Yun po ang announcement earlier. And sabi niya, also to be invited and to be further scrutinized, no? Itong sabihin natin ang affidavit, ang declaration and revelation ni Marine Technical Sergeant si Orly Gutesa, no? Because if you remember the last hearing diyan po sa Blue Ribbon Committee, lumabas po, presented by Senator Dante Marcoleta po, ang witness niya po si Orly Gutesa, wherein sa affidavit niya po, no? Si affidavit niya during the hearing, nandun na po, he linked ang pangalan ni Martin Romualdez to Saldico po. No? Dahil sabi niya po sila yun po nag-deliver ang basura, no? Ang basura po from the house of Saldico to the house of former Speaker Martin Romualdez. Ang mga basura po, 35 suitcases po, allegedly, reportedly po, that the content of that suitcases, malaking suitcases niya po, are cash money, amounting to billions of pesos. But unfortunately, or luckily, I don't know, it's up to you po, no? They check itong si Senator Ping Lacson, na-receive din mga complaints po na the one who notarized ang affidavit ni Orly Gutesa denied that she was the one who signed ang affidavit.
Yun po ang issue ngayon po. Yun po ang issue ngayon po. No? So, okay, sige lang. Let's go look into this issue po. Kayo po, what do you think? Does it carry weight? No? Does it carry weight ang complaint or denial of that particular lawyer who denied that she was the one who signed the affidavit of Gutesa? Thinking that personally, physically, si Gutesa also appeared sa committee hearing and took his oath. And whatever he said sa hearing na yan po, the same with the affidavit na binigay niya po sa Blue Ribbon Committee. So, yun ang issue po. So, mayroon tayong dito po, no? I have a video clip regarding this issue. And it was my interview yun po kay Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta po. Ang DWIZ, no? DWIZ or IZ po, no? Wherein they interviewed the Senator Marcoleta on this issue po, on the issue of the questionable signature of this affidavit po, notarized by a lawyer po, dyan po sa Pilipinas po, no? Dyan sa Pilipinas. So si Marcoleta explain it. So let's listen again. Ilang beses na ito si Marcoleta nag-explain siya po ang technicalities, paano nangyari, and ano talaga ang sitwasyon dyan, no? Ano talaga ang sitwasyon dyan. So let me share with you po itong video clip that I have prepared para sa ating lahat. Ngayon po, dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. The Real Talk with Nico. Let's watch and listen to this video clip. Sandali po. Sandali. Alright? Tingnan natin. Alright? Ready na ba tayo? Okay. At meron pong desisyon. Hold on. Okay. Sandali. Ano po masasabi ninyo? Sandali. Mainit po itong issue kay Ginoong Orly. Mainit po itong issue kay Ginoong Hold on. Sandali. Mainit po itong issue kay Ginoong Orly Gutesa at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon na ito na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Gutesa para imbestigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit. Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Sabi nga nila dyan, creating molehills out of, creating mountain out of a molehill, para magawa ni Gutesa yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisina ng naglulutaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung tri-seal, Tapos hinanap niya yung tawag dyan ay yung libro nila pinagnotaryo para makuha niya para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number. Imposible para makuha lahat ni Gutesa yung at siya yung gagawa nun. Ang pinaka nangyari dyan, kagaya ng kakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnonotaryo. Hindi naman talaga nandun yung abogado. Actually, naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kompleto na yung kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisigiling ka nila, magbabayad ka, ayos ka na. May dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis, sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong
saka yung pirma, Pareho. kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Gutesa? Alam mo dyan, Drew, Opo. dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ako na, itong statement ni Gutesa, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na ipinahanag-bahayag doon sa Blue Ribbon. Si Gutesa has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Oh, alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence, sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right? Si Gutesa, gano'n ang ginawa eh. Sinuong niya yung buhay niya eh. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya. Right. At kung hindi niyo napansin, si Gutesa lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya na ninotaryo niya, meron na akong isa eh. Meron na akong isa eh. Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, yan, gagawa ko ng isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi niyo mapapansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw. Ang gigisa inyo ba yung sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon eh. Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito'y nauwi na sa police investigation eh. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibasa kasi yung na-chairman, police talaga eh. No police. Alright, yan po, narinig natin po si Senator Marcoleta, no? Okay, based on my personal experience po, no? Nakita ko rin talaga na totoo din yun na anong sinasabi ni Senator Marcoleta. You go to Immigration Department, headquarters dyan po sa Intramuros sa Manila po, no? You want to do some transactions, and then you need some a document to be notarized, no, by qualified lawyers. So sa kabila ng building ng immigration po, mayroon doon isang corner diyan po. Ang dami 'yon mga booth doon po, no? And mayroon pa 'yon maglain ng 24/7, no? Service nila po. And dami 'yon sila, no? Mga secretaries, ng mga lawyers, no? And they will do the documents to notarize ang mga dokumento po. So there are some, wala talaga ang lawyer. Pero nandoon ang mga secretaries. And dito tayo sa isang table, sa labas ng tayo mag-upo. Tapos ang secretary sa loob. No? And then you submit your documents, everything, they will check, blah, 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 blah. And then, ang secretary mismo po will be signing the document and at the same time, i-register sa book nila po. No? So, meron talaga yun. Meron talaga. Hindi lang sa Immigration Department, but also sa DFA, sa iba-ibang government agencies wherein itong mga Filipinos, no, we need some documents to be notarized. So, that is happening. Imposible si Ortega. I'm not supporting or defending si Orly, but I myself saw it na ganito po ang procedure. Then you have to pay after then they will give you the copy. We don't ask anymore, totoo ba ito? Ang lawyer nag-sign? Nasaan ang lawyer? We don't ask that thing. Kasi ang intention natin is we believe na totoo ito. So, para sa akin po, you have to invite itong lawyer questionable, no, to the hearing.
And then dyan po, malalaman natin po. But secondary na lang yan sa akin po. Because si Orly already made the same revelation po under oath siya when he went to the Blue Ribbon Committee po. No? Valid din yan po. Valid din yan ang revelation niya po sa Blue Ribbon Committee. Valid din yan po. Problema lang dyan po, ang lawyer will be in trouble. I hope I'm wrong. Hindi naman ako lawyer, but I think the lawyer will be in trouble pagdating dyan po sa sino talaga nagsabi sa kanya, you deny. Meron talaga yan po. Sino talaga. And kung he will be invited by the chairman, hopefully sa November 14 po, ang chairman, kung sakali, si Senator Ping Lacson will again head ang Blue Ribbon Committee po, then doon tayo malalaman. Totoo ba itong allegations ng lawyer na perjury? Mayroon perjury? Perjury? Or the other question is, kung walang perjury, sino nakutos sa kanya to say na that is not her signature? That is not her signature. Yan po ang problema. That is the problem na po. Which tayo din, mga tao, mga Filipinos. Mga Filipinos dito din sa Sabah, we want to know. Para malalaman na talaga. No? Malalaman na talaga. Okay na okay. Para sa akin, si Senator Ping Lacson, investigating the case, yes, he's a former Philippine National Police Chief. Police investigation. Ang galing siya po. Pagdating naman sa technicalities, legal technicalities po, sana si Senator Ping Lacson and si Senator Rodante Marcoleta will work together po, no? Para maganda ang resulta ng findings ng Blue Ribbon Committee po. Ang dami tayong mga lawyers. Senador, kagaya ni Alan Peter or Senator Alan Peter Cayetano, no? Ang galing din yun po, no? Ang galing si Senator Ping Lacson pagdating sa investigation. But parang nakikita ako po, itong investigation ngayon sa Blue Ribbon Committee po is more on police investigation instead investigation in aid of legislation. No? Ang Blue Ribbon Committee, what we want is, we want ang findings, ma-identify tayo po kung sino talaga ang mastermind dito po sa flood control projects. No? Sino talaga ang mastermind sa flood control projects? Imposible naman siguro, maybe I'm wrong. But based on the hearings, no, initial findings, no, sa Blue Ribbon Committee po, parang sabihin natin ano ito, no? May problema tayo. May problema tayo po. No? May problema tayo dyan sa investigation. And of course, isa pang problema natin ang ICI, hindi yon public hearing. So, yon ang problema sa gobyerno natin. Sa gobyerno. Ang gobyerno ay ang problema ng bayan, hindi ang mamamayan. Hindi ang mga tao po. Ang gobyerno ang problema. Ang justice system natin, ang due process system natin po, yon ang problema natin. No? Alam na nila itong mga resource persons natin po, they are not telling the truth, they don't tell all. But we just accept. Sana po, if they don't tell all, they don't tell the truth, they're hiding something, i-contempt na sa kanila. And then whatever witnesses or whatever evidence mayroon tayo po, i-file na tayo ang kaso niya po and issue warrant of arrest po while they are inside or behind bars po, continue pa rin ang kaso. Yun ang gusto ang mga tao. That's what we want to see. Para makikita natin na seryoso ang gobyerno. Seryoso ang gobyerno. Huh? That's my own opinion. I don't know para sa inyo. So, yun po ang issue ng flood control projects. Tingnan natin sa November 14 po what will happen. Kung matuloy ba talaga ang Blue Ribbon Committee po. Because sabi ni Senator Ping Lacson, mayroon din mga
sabihin natin other new resource person po that they will be inviting. And maganda daw ito po mga resource person or witnesses po. And let us see kung ano talaga sa November 14. Alright? So hanggang dito na lang muna tayo sa issue ng flood control projects. Okay, punta tayo kay President Ferdinand Bongbong Marcos. I have some comments din dito po, no? I have some comments. But anyway, let me share with you first ang report coming from Bombo Radio na ang presidente natin po wala sa Pilipinas. Nasa South Korea po, attending a EPEC meeting, no? EPEC meeting. So, let me share with you itong report coming from Bombo Radio dyan po sa Pilipinas. And lumabas ito kahapon. Kahapon ito po, kagabi. So, let me share with you itong video clip. Sandali, saan na yun? 201. Let's watch and listen to this. Alas 5 ng hapon dito sa Busan na South Korea, dumating sa Gimhae Air Base si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Philippine delegation. Nasa South Korea ngayon ang Pangulo para dumalo sa ika-32nd Asia-Pacific Economic Conference Economic Leaders Meetings and related meetings. Sa kanyang departure speech dyan sa Manila, sinabi ng Pangulo na kanyang ipipinag ang commitment ng Pilipinas in fostering economic partnership at i-promote ang Pilipinas na isang sa magandang destinasyon para mamuhunan at ipagpalaki din ang magandang klima sa pagnenegosyo sa bansa. Inihayag din ang presidente na kanyang bibigyang diin kung paano ipinupursigin ng kanyang administrasyon ang digital transformation. Malaki ang pakinabang ng Pilipinas sa Asia-Pacific Economic Conference dahil sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan ng ekonomiya sa kapwa APEC members. Ang syudad ng Busan ang pangalawa sa pinakamalaking syudad dito sa South Korea na matatagpuin sa southeastern coast ng Korean Peninsula. Ang Busan ay kilala sa magandang beaches at itinuturing na major cultural, economic at tourism hub. Pagkadating naman dito sa Busan, kaagad nagtungo dito sa Windham Hotel si Pangulong Marcos para nga humarap sa ating mga kababayan dito sa Busan. Tinitayang nasa 70,000 na mga Pilipino ang nandito sa Korea, kung saan 42,000 dito ay mga OFW, mga overseas Filipino workers. Nasa 445 naman ang mga Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa Gwangju City, North Gyeongsang sa Gyeongsang Province, kung saan 312 dito mga lalaki hanggang 133 naman mga babae. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na humalik si Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Busan. Alright, yan po ang report. Dumating kahapon si President Ferdinand Bongbong Marcos o BBM po doon po sa South Korea po, no, to attend ang EPEC meeting. And upon his arrival, no, he managed to find time to go and talk to the Filipino communities in Korea, South Korea po. Now, let me share with you itong video clip po, a portion of the speech of President Ferdinand Bongbong Marcos sa Filipino community dyan po sa South Korea. I was made to understand, mayroon tayo something like 42,000 na overseas Filipino workers dyan po sa South Korea, no? Sa South Korea. So, dami din dumating and welcome ang presidente. So, nandito ang portion of the speech of BBM kahapon dyan po sa South Korea. Ladies and gentlemen, please welcome our President Ferdinand Bongbong Marcos in South Korea. Subalit, mga kababayan ko, hindi lamang trabaho o ekonomiya ang mahalaga. Kaya gusto kong makita at makausap kayo dito sa Korea dahil gusto kong iparating ang pasasalamat ng buong bansa natin sa inyong sakripisyo, sa disiplina ninyo, sa trabaho na ginagawa ninyo, at sa kabutihan na inyong ipinapakita sa mga Koreano. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We
work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Tuloy-tuloy ang ating mga programa para sa OFW. Para kayo ay protektado na may suporta at may pagkakataon makabalik at magtagumpay din sa sarili nating bayan. At dahil sa inyong tulong sa ating bansa, aking pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan, sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. Sa madaling sabi, sa susunod na taon ay may mabubukas na Philippine Consulate General dito. At dahil dito, magiging dalawa na po ang opisina ng Pilipinas dito sa Korea. Yung embahada natin sa Seoul at ngayon yung bubuksan natin konsulado dito sa Busan. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karating na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Gimhae. Ha? Hindi pa namin nakikita sa patak yung ganong rimaya, kaya hindi ko alam ang pronunciation. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passport, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Isa pang magandang balita, ang pagbubukas ng SSS office natin dito sa Philippine Embassy sa Seoul. Mapapadali na po ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions, mga claim na hindi na kailangan umuwi pa sa Pilipinas. In the coming days, while participating in the APEC Economic Leaders Meeting in Gwangju, I will push for initiatives that directly impact the daily lives of our people. Support micro, small, and medium enterprises, yung ating tinatawag na MSMEs. Dahil po, halos 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandiyan. Basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. These are not abstract goals na mga naintindihan lamang ng mga ekonomista, mga profesor. Ito ay mga praktikal na ating maaring gawin upang pagandahin ang ating ekonomiya, to make it more inclusive and to make it more resilient. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking issue sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, ay yung climate change. At marami talaga, kasi sigurado ko na papalitaan ninyo, ay dinadaan, na madalas tayong daanan ngayon, na malakas na bagyo, ay nalindol pa tayo nung nakarang ilang linggo. Kaya ito po ay kailangan natin makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dahil po, kahit anong gagawin ng Pilipinas, kung nag-iisa lang ang Pilipinas, hindi po gaganda ang sitwasyon. Kailangan po magsama-sama lahat. It is the first, I always describe climate change as the first truly global problem. And the reason I call it that is every single citizen of the world is affected by climate change. And furthermore, the only solution to climate change is for every single citizen of the world also to contribute. So I will be meeting with business leaders and partner governments to promote greater investment in Philippine industries such as technology, agriculture, renewable energy. Every collaboration we make means more livelihood, more learning, more hope for Filipino families. So our participation in APEC 2025 shows that the Philippines is an active and responsible partner in
in building a new, more innovative, fairer, and interconnected Asia-Pacific region. We all stand ready to work with our neighbors to ensure that progress is shared. No Filipino will be left behind. Mga kababayan, kayo ang inspirasyon ng bawat Pilipino. Dahil sa sipag ninyo, sa tapang ninyo, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala na po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, maraming salamat sa inyo lahat. Alright, yun po, narinig natin ang speech ni, a portion of the speech of President Ferdinand Bongbong Marcos when he met the Filipino community dyan po sa Busan, no? Sa Busan, sa South Korea. Congratulations pala sa mga Filipinos dyan po sa Busan because based on the announcement of BBM na they are going to put another consulate office dyan po sa Busan para hindi na mahirapan ng mga Filipinos to renew or if they need mga consulate or consular services, they don't have to go to Seoul to do their documentations po. Maganda yun po. But in passing lang po, no? Parang nag-envy din tayo dito, mga Filipinos sa Malaysia, particularly di Sabah po, because ang Filipinos dito sa Sabah, particularly dito po sa Sabah, no? We have to go to Kuala Lumpur to sabihin natin do our consular or if we need consular services. Although mayroon tayo once in a while, every 3 months or 4 months yata yun po, ang consular team ng embahada natin sa Kuala Lumpur, they will come down to Sabah to give consular services po. Pero hindi yan po enough. No? What the Filipinos dito sa Sabah wants is that maraming tayong problema dito. And what we want is we cannot go for the consular office, maybe because of the Sabah claim. No? Hindi pa nag-drop ang Sabah claim hanggang ngayon. But kung pwede lang sana po, no? Kung pwede lang sana po, the Marcos administration should also extend some helping hands to the mga Filipinos dito po to cut costs, no? To cut costs po ang mga Filipinos dito sa Sabah. Cut costs, no? And time, kasi it's very time consuming to go to KL po, no? Kung pwede lang po, they also establish, just like in Japan and Saudi Arabia, I think 2 years or 3 years ago, they open up itong Philippine Passport Facilitation Center. Philippine Passport Facilitation Center. Dahil po, sa ngayon, if you look at it po, I'm sorry to say this, and I've been working out itong Passport Facilitation Center before COVID. Pumunta ko sa Pilipinas po and I talked to some government agencies po and I was proposing itong Passport Facilitation Center natin dito sa Sabah. Dahil sa ngayon po, if you look at it for Filipinos, no, to renew their, or if they need consular services from our embahada or embassy sa Kuala Lumpur po, we have to wait 3 or 4 months po. And pagdating nila dito po, it will only take around 5 days and then balik na sila sa KL and not enough ang time po. Kasi dami mga tao needs consular services. So if they miss itong 3 or 4 months, once every 3 or 4 months po, then they have to do their documentation dyan po sa Kuala Lumpur, which is very expensive and time consuming. Sa ngayon po, if you look at the situation dito sa Sabah po, for you to renew ang work permit natin or ang Philippine passport natin and we engage ang services ng recruitment agencies dito sa Sabah po, it is very costly. Not only ang claim na it is very costly coming from the Filipinos concerned or sa atin po, but even ang mga Malaysian employers natin po, sila din po, they say that it is very difficult and very expensive. So, sana lang po ang gobyerno natin, no, will do something and help also ang mga Filipinos dito sa Sabah, overseas Filipino workers dito sa Sabah po. So, okay. It was also mentioned na sabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos na
OFWs have never been forgotten by the government or Marcos administration. Thank you very much po. But why don't you look something, give more assistance po sa mga overseas Filipino workers dahil sa amin, mga overseas Filipino workers po, we are in many ways po, you are helping the economy of the country through our remittances. Yun talaga po, no? We are helping a lot when it comes to the economy of the country. Without our remittances po, medyo mahirapan kayo po. That's why, make sure, ang mga overseas Filipino workers is asking the government, make sure that our taxes that we are paying goes to the right people. Hindi what is happening now sa Pilipinas, it goes to greedy, irresponsible, individuals, government officials, ang mga legislators natin po. Kaya nga, galit na galit kami dyan po what is happening sa Pilipinas. And isang comment lang po, no? I also want to comment on this thing. Yun, sabi ni spokesperson ng Malacanang, si Atty. Claire Castro, no? Recently, she mentioned dyan po sa South Korea na she is asking ang mga Filipinos po, no? Ang mga Filipinos to help the government, to help the Marcos administration po, no? Give support, We should be united and help the government po para we will progress ang nation natin po. Mr. or Attorney Claire Castro or Undersecretary Claire Castro, ang mga Filipinos po, especially mga overseas Filipino workers, no? We have been and continuously extending the much needed support, not only from the Marcos administration, but also from other government or previous governments po. No? We have been there. No? We have been there and until now still supporting po. Parang mga Filipinos dito sa Sama, we are looking at it na parang you are still putting the blame sa mga Filipinos po. Parang we are not fully supporting ang gobyerno natin dyan sa Pilipinas po. No? No, we are supporting po. Regardless sino mayan ang gobyerno po. And now you are calling us to be united and with the government and support. We have been doing that. The problem is, ang gobyerno po, ang administrasyon ninyo po ngayon is not doing their part. You see? Why I will say they are not doing their part? It is because look what happened to the taxpayers' money. Look what happened to the 2025 national budget natin po. Corrupt. No? Corrupt po. And now you're asking us to help? We have been helping. We have been helping. No? In fact, we do not agree that temporarily ang mga tao po will not pay our taxes po because we know the effect of if we are not going temporarily pay our taxes. Nandyan pa rin kami po, supporting. Hindi lang ang mga overseas Filipino workers, lahat ang mga Filipinos po, we are paying our taxes. Hoping na our taxes will go to the right people po, and use it properly. But what happened? Now parang, the way how we look at it po, parang you are still in a way, putting the blame on the Filipinos po. Now we are not fully supporting ang gobyerno. We are supporting the government. But because of what is happening now po, wala na kaming trust sa gobyerno. Hindi naman totally walang trust siguro, but depleted na po. Is that the right word? Yon. You cannot blame us po. That's why, if we go out sa mga demonstration po, do not blame us po. Do not blame us. Attorney Claire, please do not blame us. Because we are doing our part. Lahat kami mga Filipinos. Except itong mga corrupt leaders natin po, government officials. Corrupt. Government should do things like
We have been shouting since July. Hanggang ngayon po. Nasaan ang warrant of arrest sa mga tao na ito po? Hanggang ngayon, wala pa. We don't see. You can only hear promises coming from your government. See? So that is really what is happening. Alright? So, okay, finally, I would like to share with you another video clip coming from our beloved President, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And he mentioned something about itong meeting of Trump and China President Xi. Let's watch and listen to this statement of Ferdinand Bongbong Marcos. The meeting between President Trump and President Xi that they are presently holding. And the results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is, the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. And we have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC. Because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. And so that makes this APEC meeting a much different meeting from all the others that we have attended, because on the sidelines are the decisions being made on how. Alright, yun po. Narinig natin ang presidente natin si Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, just for the information of my viewers po, dito sa, because we just had the ASEAN Summit dito sa Malaysia. Just for the information of mga followers ko po. Sa Asia po, no? It means Malaysia, Thailand, Singapore, Cambodia, Vietnam, East Timor, no? The Philippines po. It's only the Philippines is not in good terms with or having some conflict with China. The rest of the countries po, wala silang problema sa China. Because they believe China is one country that can help in their economy. In their economy. So yun lang po. That's the thing that I would like to pass the message to all of us po. Sana lang po ang conflict between China and the Philippines po, we will be able to find a long-term solution po para at least okay ang relationship natin dito po sa ASEAN countries. Lahat tayo po. Okay? So, hanggang dito na lang ang programa natin, Nick the Real Talk with Nico. And tomorrow, we are going to celebrate the All Saints Day. No? All Saints Day, ang mga Filipinos, today, tomorrow, and November 2nd po. No? Ang mga cemeteries natin po, cemetery natin dyan po sa Pilipinas will be crowded. Ingat lang kayo po and follow the guidelines or rules and regulations sa mga lugar ninyo po para wala tayong problema. Wala tayong problema. And so that we are going to have a very memorable, fruitful, and problem-free celebration po wherein we are going to our beloved departed loved ones po to pay respect to them po tomorrow and the following day, November 2nd. So pagbiyahe natin po, make sure that we are safe. Wala tayong problema po. So, ingat lang tayo. So, with this, si Nico Fabian, once again, would like to say thank you very much and for making me a part of your day-to-day. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I see you in my next episode and God bless us all. Bye. I love you.